Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. Mga kapatid, sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ng paggunita sa dakilang Papa San Leon, pantas ng simbahan. Patuloy nating hilingin at idalangin sa Panginoon na tayo pangalagaan sa masungit na panahon. Ihanda natin ngayon ang ating mga sarili sa banal na pagdiriwang na ating isasagawa sa pamamagitan ng paghingi muna sa Panginoon ng tulong at awa. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo pinahintulutan kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayanang nakatayo kay Apostol Pedro na batong matibay. Tugunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mong sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan. Ito ay matibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan. Mataimtim ninyong isipin ang Panginoon at taos-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa Kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makakalapit sa Diyos. Ang sinumang baliw na mga hasubukin siya ay bibiguin ng Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang katarungan, ang karunungan, ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal
ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan at di niya matitiis ang anumang pangaapi o paghahamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat, ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos. Sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan, at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan, at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong sinisiyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimik. Yaong aking sasabihi, alam mo nang lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan, ang sa aki nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espirito'y hindi ako makaiwas. Kung laging ang puntahan ko, pihong ika'y naroon, sa Siyol ay naroon ka, kung dun ako manganganlong. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ika'y naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong pangmangalagian nito, pinangangalaga. Mabuti pa sa kanya
nabitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikamorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ako sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Mga kapatid, si San Leon Magno, ang unang-unang papa na tinawag na Magno o the Great, sapagkat nailigtas niya ang Roma sa paninira at pagpasok ng mga barbarians sa pamumuno ni Attila. Ngunit higit dito ay yung katotohanang pinaglaban niya ang katotohanang ipinahayag ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya tinuro niya sa mga tao ang tamang daan at hindi yung mga maling kaisipan o fake news na nangyayari noong panahong iyon. Dalawang kasinungalingan ang pinahayag ng isang grupo ng tao na sinasabing wala namang kasalanang mana. Kaya maari mong gawin ang nais mong gawin sapagkat walang kasalanang mana. At ang ikalawa ay mayroong dalawang principle o dalawang paniniwala na ang isa ay pinamumunuan ng masama, ang isa ay pinamumunuan ng mabuti. At kung saan ka ilagay doon ng Panginoon, yun na ang kinabukasan mo. Maling-maling kaisipan, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sa kabila ng mga kasamaan ng tao, mayroon pa ring Diyos na handa parating magpatawad kung ang tao ay lalapit sa Kanya. Kaya sa unang pagbasa pa lamang ay makikita na natin ang sinasabing tunay na karunungan. Ang tunay na karunungan ay hindi pagsunod sa sinasabi ng majority, kung hindi ang tunay na karunungan ay makikita natin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sino mang may pananampalataya at sumusunod sa kalooban ng Diyos ay hindi mabubudol-budol na mga namumuno. Halimbawa, sa ating panahon ngayon, alam natin noon ang namumuno ay minura ang Diyos, pero sumusunod pa rin tayo sa Kanya. Ibig sabihin, patuloy tayong namumuhay sa kasinungalingan at sa takot. At gayon din naman, yung anak ng namumuno noon sinasabi, hindi naman kinakailangan ng honesty, lahat naman tayo sinungaling. Kapag ikaw ay sumasang-ayon at sumusuporta pa sa ganong mamumuno, kapatid, namumuhay ka sa kadiliman at kasinungalingan. Kaya't pagdating natin sa Ebanghelyo ay binibigyan diin na ang kalooban ng Diyos ang pinakamabuti para sa mundo at para sa bawat isa sa atin.
sapagkat ang karunungan ng Diyos, ang kanyang kalooban, ang tunay na katotohanan at katarungan. Kaya nga mga kapatid, ang ating pananampalatayang Kristiyano ay hindi tayo niloloko, hindi tayo nililinlang, kung hindi ang Panginoon ay nagsasalita ng katotohanan at ang tamang daan patungo sa kapayapaan at sa buhay na walang hanggan. Kaya nga sa hinaharap nating ng mga hamon sa ating bayan sa Pilipinas, humingi tayo ng tulong sa Panginoon at hindi sa sino pa mang tao na magsasabing siya lang ang makapagliligtas sa Panginoon. Tingnan natin ano ba ang kanyang pamumuhay. Siya ba ay sumusunod sa kalooban ng Diyos o ginagawa lamang ang kanyang gusto upang maging presidente o mamuno sa ating bayan? Kaya nga hilingin natin sa Panginoon na maging mapanuri tayo sa liwanag ng Panginoon at hindi sa liwanag ng majority o ng maling kaisipan na ipinangangalat sa atin. Hilingin natin sa Panginoon na mawala ang maling kaisipan na walang magiging pagbabago sa ating panahon, sapagkat pare-pareho lamang sila maling kaisipan. Sapagkat kapag nawala ang pag-asa, katulad ng sinasabi sa ikalawang pagbasa kahapon, pinatay mo na ang Diyos. Ang sinasamba mo ay ang Diyos na walang kapangyarihang baguhin ang mundo, walang kapangyarihang baguhin ang tao. At hindi iyon ang Diyos natin. Hindi iyon ang ating Panginoong Hesukristo na nagpapahayag sa atin na sa kabila ng lahat, ang ating pananampalataya ay mayroong lakas na mapalakad ang bundok, matama ang mali at makita ang katotohanan at katarungan ng Diyos sa kabila ng mga kasinungalingan ng tao dito sa mundo. Amen. Panalangin ng bayan. Tatayo po ang lahat. Itinuturo ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtanggi sa kasamaan. Iniaalay natin ang ating mga panalangin ngayon nang may pagpapasyang magsakripisyo upang sundan ang Panginoon. Tutugon tayo pagkatapos ng bawat panalangin. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway magwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ang kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa kasamaang sumisira ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinaging manhid na ng kasalanan naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit naway palakasin sa kanilang dinaranas na pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao naway akayin sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Tahimik natin ipahayag ngayon sa Panginoon
ang iba pa nating manatatanging panalangin sa misang ito. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng matapang na pananampalataya upang maging malakas at matatag kami sa aming paglaban sa kasamaan ng mundong ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na pong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga alay na alak at tinapay na mga sagisag ng ating buhay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon na maalay ay naritong nakahanda. Ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa, upang iyong katawan ay umunlad, ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng puok. At ang mga pinangangasiwang iyong itinaguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Leon ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya. Namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin ka magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, tanggapin mo sana silang lahat sa iyong malwalhating piling. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na tawagin natin ang Diyos na Ama. Kaya ngayon ay sama-sama nating ipahayag na tayo'y magkakapatid sa ilalim ng iisang Amang nasa langit.
Ama, hinihiling namin iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Jesucristo, aming kapatid at manunubos. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin, kapayapaan ang niiwang ko sa inyo at pinagkakalob ko sa inyo aking kapayapaan. Tunghayan mo sana ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Nabubuhay ka't nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbatian tayo ngayon at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mapalad tayo ngayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, inihiling naming ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangasiwang makapangyarihan, makamtan nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Nayalay na natin ang banal na misa, humayo tayong taglayan liwanag at biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin natin ngayon ang Panginoon. Purihin, pasalamatan sa masayang awit. Purihin natin at pasalamatan Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,